mamamayan. Magandang araw, Pilipinas! At isang mapagpalang tanghali pa rin sa ating mga Novo Ecijano at sa lahat nga po ng ating mga manonood sa loob at labas ng ating lalawigan at maging sa iba't ibang panig po ng mundo. Ako pa rin po ang inyong kaibigan, Shane Trentino, sa ngalan pa rin po ni Sir Philip Double P. Show at makakasama pa rin po natin ngayong araw si Carmel. Magandang tanghali sa iyo, Carmel. Magandang tanghali rin sa iyo, Miss Shane, at sa ating mga viewers. Ako po si Carmel Joy Miguel, ang inyong makakasama ngayong araw. Ang programang ito ay patuloy po nating ginagawang mas interesante sa paghahatid ng mahahalagang impormasyon at balita kasama ang buong puwersa ng TV48 tuwing Miyerkules at Biyernes alas 12 ng tanghali. At bago nga tayo magbalita ang unang sigaw, halina't magtawanan. Kasama po ang ating mga OJT mula sa WUT at CLSU. Dito lamang po sa ating segment na Double Please, Joke ka na. Double P! Joke ka na! Kung ang H2O ay water, ano naman ang CO2? Ano? Eddie, cold water. Anong isda ang mahilig magsulat? Ano? Eddie, lafish! Anong key ang nagbubukas ng saging? Ano? Eddie, monkey! Double P! Joke ka na! Actually, di ako sa joke na tuwa doon sa facial expression ni Thea nung huli. Anyway, maraming salamat sa ating mga student intern mula po sa WUP at CLSU. Maraming salamat sa inyo. At Carmel, natuwa ka ba? Nabitin ulit, Ma'am Shane, dahil pero nakakatuwa po ngayong sa last po na nag-joke dahil sa action pa lang, matutuwa ka na. At syempre, yung mga pasayaw-sayaw po nila dito po sa ating credits ay nakakatuwa rin po. Diyan nakikita ang kanilang hidden talent. Ika nga. Dapat itago na lang, Ma'am Shane. Dapat itago na. Grabe siya, oh. Sample nga, Carmel. Anyway, maraming salamat once again sa ating mga student intern. At marami pa yan sa mga susunod po na mga linggo. Abangan po ninyo yan sa ating Double Please. Joke ka na. Parang ayaw mo na. Anyway, wag po kayong bibitiw dahil susunod naman po ang ating balita. Unang sigaw. Mula sa bulwagang pambalitaan ng himpilang TV48, ang mga maiinit na mga balitang nakalap sa loob at labas ng lalawigan ay ihahatid sa inyo ni Philip Double P. Show kasama sina Shane Valentino, Amber Salazar. Narito na ang balitang
unang sigaw. At sa ulo ng ating mga balita, presyo ng bigas 2026, Department of Agriculture nagbabala sa 50% na banta sa produksyon. Sa ating regional news, Subic Bay Cruise Tourism, palalakasin ang turismo at mga negosyo. Sa balita lokal, 198 pesos na pizza na fresh araw-araw. May Dough Dreams Pizza usap-usapan sa Cabanatuan City. Sa Bantay Krimen, babala, sensitibong balita. Babae arestado sa pagbebenta ng 698,000 pesos na substandard cooking oil sa Bulacan. At sa balitang lokal, bagong 3-barrel box culvert sa Bongabon. Formal nang inilunsad para sa mas maayos na daloy na transportasyon. At sa Showbiz Roundup, Sara Labati naghahanap ng bahay sa Paris na nagkakahalaga ng 350 million pesos. At Marian Rivera, lilipat na nga ba sa ABS-CBN? Usap-usapan ng pagiging pamilya muling uminit. At Celine Dion, muling magtatanghal sa Paris La Défense Arena simula September 2026 matapos ang mahabang pahinga. At narito na nga po ang mga balita sa oras na ito. Presyo ng bigas 2026, Department of Agriculture nagbabala sa 50% banta sa produksyon. Presyo ng bigas 2026 ang nakataya ngayon matapos maglabas ng seryosong babala ang Department of Agriculture. Ayon sa ahensya, maaaring bumagsak ng hanggang 50% o 50% ang ani ng palay sa bansa. Sa makatuwid, nanganganib ang seguridad sa pagkain ng mga Pilipino sa darating na mga buwan. Sa isinagawang Senate hearing noong April 8, nagbabala si Attorney Asis Perez, DA sa USEC for Policy, Planning and Regulation. Sinabi niya na nanganganib ang mga itatanim sa mga buwan ng Mayo at Hunyo. Dahil sa kaguluhan sa gitnang silangan, nahaharangan ng mga barkong nagdadala ng urea at ammonia. Samantala, maraming magsasaka ang hindi na makabili ng sapat na pataba para sa kanilang mga itatanim. Sure. Based on the existing data, we expect that what will be affected actually will be the season or the harvest that will be planted May and June. Okay. Because that is where we're doing now the land prep and things like that. No, in preparation for that, we need the resources for those months. And so what will be affected will be the production come September, August, during that month. And it's around 10 million metric tons of rice. Can you say that in percentages, Yusek Perez? So ano ba currently yung rice production natin versus domestic consumption? At the current year, we are only producing 78% of our rice production. And for 10 million metric tons would be a decrease in how much percent? Well, the initial projection, what we say, the minimum or the best case scenario is 20% reduction. That's the best case scenario. It can even go up to 50% decline in productivity because you see, pag wala hong fertilizer, walang magagawa yung farmer. Kung hindi niya kayang bumili ng gasolina, wala siya magagawa, walang kalabaw eh. And so, the initial projection is about 20%. That's the minimum decline if we don't do anything. Upang hindi sumabog ang krisis, naglatag ang gobyerno ng mga emergency subsidiary programs. Kabilang na nga po dito ang malawakang pamimigay ng fertilizer discount vouchers sa mga komunidad. Layunin nito na mapababa ang gasto sa produksyon at mapanatiling matatag ang ani. Bukod sa abono, magbibigay din ang DA ng 7,000 pesos cash aid para sa mga piling magsasaka. Gayon din, may nakalaang 5,000 pesos fuel subsidy para naman po sa mga gumagamit ng traktora at harvester. Sa huli, ang mga hakbang na ito ay mahalaga upang hindi tuluyang tumaas ang bilihin. Mahigpit na pinapaalala na ang lahat ng ayuda
ay dadaan po sa RSBSA registration system. Kung ikaw ay magsasaka, kailangang rehistrado ka upang makakuha ng binhi at abono. Una, bumusita po kayo sa Municipal Agriculture Office o MAO at dalhin ang inyong valid ID. Pangalawa, siguraduhing updated ang inyong record para sa taong 2026. Ang pagiging rehistrado ay tinitiyak na makakatanggap ka ng subsidiya laban sa mga mahal na gastusin. Bukod dito, target din ni Francisco Tiu Laurel Jr. ang 50 pesos per kilo price cap sa imported rice. Nagbigay naman ng paalala ang Department of Agriculture na huwag maniniwala sa usap-usapan sa social media. Partikular po dito ang mga balita tungkol sa kailangang bayad para sa ayuda. Sa makatuwid, direktang dumulog sa inyong lokal na Municipal Agriculture Office para sa anumang opisyal na transaksyon. Sila lamang, mga kaibigan, ang may hawak ng listahan ng mga lehitimong benepisyaryo ng gobyerno. Higit sa lahat, ang pagtutulungan ng publiko at sektor ng agrikultura ang magliligtas sa bansa mula sa gutom. Binigyan diin ng DA, siguraduhin sa Municipal Agriculture Office o MAO lamang kayo makikipag-ugnayan. Huwag po kayong magbibigay ng pera sa kahit na sino mang fixer para sa inyong registration. Samantala sa regional news, Subic Bay Cruise Tourism palalakasin ang turismo at mga negosyo. Subic Bay Cruise Tourism ay muling sumigla matapos ang pandemya dahil sa pagdaong ng mga international cruise ships. Nitong unang linggo ng Abril, dumaong ang Pianoland na nagmula pa sa bansang Malaysia para bumisita sa nasabing Freeport Zone. Dala ng nasabing barko ang tinatayang 800 hanggang 1,000 passengers kasama ang halos 500 crew members. Sinalubong sila ng mga mag-aaral mula sa Olongapo City National High School sa pamamagitan ng sayaw. Ang Subic Bay Cruise Tourism ay inaasahang magpapalakas sa mga lokal na negosyo at magpapataas ng kita sa buong Central Luzon. Nauna nang inanunsyo ng Department of Tourism na 8 barko na ang kumpirmadong bibisita sa Subic ngayong taon. Bukod sa Pianoland, dumaong din ng MS Crystal Symphony noong March 14 na sinalubong ng mga Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA employees. Ang mga turista ay namasyal sa Olongapo City, Zambales at iba pang mga tourist destinations sa Central Luzon. Samantala sa ilalim ng pamumuno ni SBMA Chairman Edward Jose Alio, pinaplano na ang pagtatayo ng isang 10.2 billion pesos cruise terminal. Layunin ng proyektong ito na gawing pangunahing turnaround hub ang Subic para sa mga cruise lines sa Southeast Asia. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa ibang cruise lines upang maisama ang Subic sa kanilang ruta. Matatanda ang naging matagumpay ang cruise tourism program ng SBMA noong 2018 kung saan 37 na barko ang nagdala ng mahigit 49,000 na pasahero. Nagpasok ito ng 173 million pesos na kita sa turismo bago pansamantalang natigil noong nakaraang COVID-19 pandemic. Ngayong nagbabalik ang operasyon, malaki ang tiwala ng SBMA Tourism Department na muling lalakas ang kita ng rehiyon. Kaya naman ang pagdagsa ng mga turista ay siguradong makakatulong sa mga maliliit na negosyante hindi lamang sa Subic kundi maging sa buong Central Luzon. Sa balitang lokal, 198 pesos na pizza na fresh araw-araw. May Dough Dreams Pizza. Usap-usapan po dito sa Kabanatuan. Isisigaw ni Elsa Navalio. Patuloy na dinarayo ng mga pizza lovers sa Cabanatuan City ang My Dough Dreams Pizza dahil sa sari-saring flavor na swak sa panlasa at budget ng mga customer. Ayon kay Ryan Santiago, may-ari ng nasabing negosyo, ang kaibahan ng kanilang pizza ay palaging bago at freshly made, dahilan kung bakit binabalik-balikan ito ng kanilang mga suki. Ang kaibahan po ng aming pizza ay yung amin po ay made to order po. Kung kailan po, kung ano po yung order nyo, yung pa lang po namin gagawin, yung pa lang po lalagyan ng mga toppings. Pati po yung dough po namin, made to order po sa amin. Freshly made po siya, araw-araw po kami gumagawa para po laging bago ang aming sinuserve sa aming mga customer. Kabilang sa kanilang inaalok ang shawarma pizza
na nagkakahalaga ng 348 pesos at ang premium na crab and shrimp pizza na nasa 408 pesos. Mabibili rin ang jalapeno pizza sa halagang 308 pesos at Hungarian pizza sa 318 pesos, habang patok din ang Hawaiian pizza sa 278 pesos at ang all-time cheese pizza na 198 pesos. Bukod dito, tampok din sa kanilang menu ang chicken spinach pizza, supreme all-meat pizza, all-veggies pizza, pepperoni pizza, at honey mustard bacon pizza na swak para sa buong pamilya. Dahil sa kombinasyon ng kalidad at abot-kayang presyo, patuloy na tumatatak ang Maido Dreams Pizza sa mga mamimili. Matatagpuan ang kanilang tindahan sa Purok 1 Mulawin Bitas, Cabanatuan City, Nueva Ecija, katabi ng Punos Ice Cream. At maaari ring tumawag sa 0965-491-9559 para sa mga order. Kasama si Jeff Gonzalez at Smiles Petron III, Elsa Navallo para sa Balitang Unang Sigaw. Sa Bantay Krimen, babala po sa mga manonood, kailangan po ng patnubay ng inyong mga anak dahil sensitibong balita po ito. Babae arestado sa pagbebenta ng 698,000 pesos substandard cooking oil sa Bulacan. Inaresto ng CIDG ang isang babae noong April 7, 2026 sa Barangay San Jose, Paumbong, Bulacan. Isinagawa ang operasyon ng 9:30 p.m. sa pangunguna ng CIDG Anti-Fraud and Commercial Crimes Unit at lokal na pulisya. Nakumpiska sa suspect ang cooking oil, suka at patis na may kabuuang halagang 698,660 pesos. Kinilala siya sa alias na Mary na nasa hustong gulang. Nahuli siya habang nagbebenta at namamahagi ng mga produktong hindi rehistrado. Ayon sa ulat ng ipinarating kay CIDG Director Police Major General Robert A. Morico, lumabag ang suspect sa umiiral na batas. Kabilang dito ang Republic Act No. 9711 o Food and Drug Administration Act of 2009. Nilabag din ang Republic Act No. 7394 o Consumer Act of the Philippines. Ipinaliwanag ng CIDG na ipinagbabawal ang pagbebenta ng food products na walang rehistro mula sa Food and Drug Administration o FDA dahil ang mga produktong ito ay hindi dumaan sa tamang pagsusuri ng FDA. Kaya hindi tiyak ang kalidad at kaligtasan ng mga ito para sa publiko. Iginiit ng CIDG na ang pagbebenta ng substandard cooking oil ay paglabag sa food safety standards ng pamahalaan. At sa ating balitang lokal, bagong 3 barrel box culvert sa Bungabon, formal nang inulunsad para sa mas maayos na daloy ng transportasyon. Isisigaw ni Elsa Navallo. Matagumpay na isinagawa noong April 1, 2026 ang inauguration at awarding ng construction ng 3 barrel box culvert sa Barangay Caingin, Bungabon, Nueva Ecija. Ang proyekto ay pinondohan sa ilalim ng Seal of Good Local Governance Incentive Fund o SGLGIF na naglalayong tugunan ang suliranin sa pagbaha at mapabuti ang daloy ng transportasyon sa lugar. Ang nasabing seremonya ay pinangunahan ni Governor Aurelio Oy M. Umali sa katauhan ni Vice Governor Gil Raymond Kuya Lemon M. Umali, kabilang ang formal na paglagda ng mga dokumento at unveiling ng project marker bilang tanda ng pagkumpleto ng proyekto. Ayon sa mga opisyal, malaking tulong ang nasabing infrastruktura sa mga residente, lalo na sa ligtas na pagbiyahe ng mga sasakyan at transportasyon ng produktong agrikultural. Inaasahan ding mapapabilis nito ang pagpasok ng mga mag-aaral at paggalaw ng kalakal sa komunidad. Ipinahayag naman ni Vice Governor Umali ang pasasalamat sa lahat ng naging bahagi ng proyekto, kabilang ang mga inhinyero, manggagawa at mga ahensya ng gobyerno. Ngayon po sa ngalan po ni Gov. Oy, itong proyekto nito, kung tatandaan niyo po, noong 2015 dumahawil na ng mataas hanggang bewang sa bandaron Hindi ko lang lalim dito sa banda rito.
Yung panahon na yon, inikot kami kapitan ng araw dito. Naglakad ho kami. Nakatangan si Gov. Oyi. Paano kayong gagawin ito? Kasi ibang klase, sa dami na ngailan, bumaha eh. So, ito, nasira sa pawas. Natupad na rin yung pangarap namin ni Gov. Oyi, si kapitan, at dito sa barangay Kaingin po na malagyan na itong ganitong construction. Kaya malaking salamat sa DILG, sa pumuno ni Secretary Julie Grimolia, aking representative si Provision Director Taktak Jr. Na ito para po ito, itong box culvert ito, malaking bagay po sa ating barangay. Isipin mo yung daanan ng mga sasakyan, yung ating bigat ng palay, at daan nila mga kabataan, pupunta sa eskwelahan. Malaking bagay po ito. Hinikayat din ang mga residente na pangalagaan ng proyekto upang masiguro ang pangmatagalang benepisyo nito sa susunod na henerasyon. Sana po pangalagaan natin sa mga kabarangay. Sana po iwasan rin magtapon dito sa bangin dito ng basura na sa ganun hindi masira. Kasi pag may bahan naman, pakitulak na naman yan ng malakas, baka sa lakas ng agos ng tubig, baka maitulak to. Pero siguro matibay naman to, Engineer Marlon, di ba? Matibay naman to. So sana po, makiusap kami kay PD Tatak Jr. Sana marami pang kaming request. Sana po tulungan lalawigan tagang marami. Butit din man alam kami blood control na problema, kaya siguro yung tiwala ng sa taas, ibigay pa pondo dito na sa ganun makatubo sa ating mga kalalawigan. Elsa Navallo para sa Balitang Unang Sigaw. Inanunsyo na ng global icon na si Celine Dion ang kanyang muling pagtapak sa entablado ngayong 2026, kasabay ng kanyang kaarawan nitong March 30. Isang emosyonal na video message ang ibinahagi ng tinuguriang Queen of Power Ballads. Sa tapat ng iconic na Eiffel Tower, eksklusibong ibinida ni Celine ang kanyang comeback concert series na pinamagatang Celine Dion Paris 2026. 5 linggo itong tatakbo sa Paris La Défense Arena, ang pinakamalaking indoor arena sa buong Europa. Simula September 12 hanggang October 14, 10 gabi na paiinitin ni Celine ang Paris. Inaasahang mapupuno ang bawat gabi ng kanyang mga timeless hits sa Ingles at Pranses. Matatandaang naging mailap sa publiko ang singer nitong mga nakaraang taon dahil sa kanyang kalusugan. Kaya naman ang anunsyong ito ay itinuturing na isa sa pinaka-inaabangang music event ng dekada. Sa ilalim ng creative direction ni Willie Perron, asahan ang isang world-class na production na magsisilbing tribute sa kanyang makulay na karera. Trending ngayon sa mundo ng showbiz ang posibilidad na paglipat ng kapuso primetime queen na si Marian Rivera sa Kapamilya Network. Muling umugong ang balitang ito kasunod ng kumakalat na ulat na si Marian at ang kanyang asawa na si Ding Dong Dantes ay nakatakdang magsama sa isang bagong family drama film sa ilalim ng Star Cinema ngayong taon. Matatanda ang huling nagtambal ang dalawa sa blockbuster hit ng pelikulang Rewind noong 2023 na umani ng positibong pagtanggap mula sa publiko. Usap-usapan ngayon ang aktres na si Zara Labati matapos bumida sa isang sikat na French Netflix series na kung saan ipinakita niya ang kanyang fluent French skills. Hindi lang basta pasyal ang ginawa ni Zara sa Paris. Sa ikatlong episode ng Season 6 ng The Parisian Agency Exclusive Properties, ipinakita ang kanyang paghahanap ng luxury apartment para sa kanya at sa kanyang mga anak na sina Zion at Kai. Ang budget, isang bonggang 5 million euro o halos 350 million pesos. Maraming netizens ang humanga sa resilience ni Zara bilang isang single mom. Sa kabila ng kanilang hiwalayan ng dating asawang si Richard Gutierrez, tila unbothered at patuloy ang pag-angat ng kanyang karir at personal na buhay. Ayan. Ngayon naman, umayat ka yata, Carmel. Nakakontour lang po. Excuse me po. Magbasa na tayo ng mensahe. Go ahead, Carmel. Ayan, unang mensahe po natin galing kay Malabriga Elasned. May walk-around visit sana ang mga barangay captain every night para mangbawal o magbigay ng notice at fine sa mga individual na pasaway. Ito yung paghihigpit o pagpapatupad
ng DILG doon sa curfew para sa mga kabataan. Dapat hanggang alas 10 lang, maging ang pagbe-videoke. Ayan, naputol na. Hanggang alas 10 na lamang po ang pagbe-videoke. At ano pa itong isa, yung naka-topless, bawal sa lansangan. At yung pag-inom ng alak sa mismo lansangan, bawal na rin po yan. Yan po ang ipinatupad na ng DILG sa Kamaynilaan. At ito po ay gagawin din nila sa mga susunod pa na araw. National na yan, Carmel. So yan po ay ating sanang sundin. At ang suggestion nga ni Malabriga ay dapat daw may mga barangay kapitan na umiikot din. Dapat, meron naman din, may mga tanod naman tayo sa mga barangay na nagpapatrol. Sa amin kasi meron eh. Sa inyo ba, Carmel? Meron din po. Oo, umiikot din talaga sila din doon at naka-duty rin sila. Meron kasi yung night or on, ang mga tanod natin is night duty. So, yan po. Merong comment dito, nakiki? At, mensahe? Yan, galing naman po kay Leia Lactam. Dapat yan ang bantayan, ang Sierra Madre, dahil yan ang ating proteksyon sa malalakas na bagyo. Patungkol ito sa nauubos na po na hektaryang kagubatan sa Sierra Madre. Yan nga po ang kanyang panawagan na sana nga po ay mabantayan dahil ilang beses na rin po na tayong binantayan itong Sierra Madre sa pamamagitan po ng pagpapahina ng hangin at ulan na dumadaan sa kanila bago bumagsak Sierra Madre bago bumagsak dito sa kalupaan. Kaya sana pangalagaan natin. Kumbaga, kung paano tayo pinoprotektahan ng ating Sierra Madre, ay gayon din sana ang ibigay din natin na pagmamalasakit sa kanya at wag po natin sisirain dahil ayon nga po dyan, kaya napakomento si Ate Leia, yung Sierra Madre ay nauubos na mahigit 9 hectares kagubatan ay nawawala taon-taon. Wag naman po sana natin to gawing habit at sayang po ang ating inang kalikasan. At mensahe? Galing naman po kay Alice Corpus. Welcome po kayong lahat dito sa Palupyas. Ingat lang sa paliligo. Oo. Yan Palupyas ay sa Rizal. Yan po, yung bagong discovered po. Nakakatuwa nga lang din po at ngayong summer pa talaga, nagsusulputan ng iba't ibang mga pwede nating ibutan dito po sa Nueva Ecija kung saan hindi na po natin kailangang lumayo at karamihan pa po dito ay libre at cottage lang po ang babayaran. Para halagang 300 pesos lang, no? Yes po, 300 pesos lang ang cottage. O panawagan lang po ng mga lokal na sana po ay ingatan po, huwag po magtapon ng basura at yun, tamang pag-iingat po. Oo, at kung may pwedeng i-consider to ng ating mga kababayan, kung may mga family gatherings, kung malapit lang din naman kayo dyan sa lugar na yan, bakit hindi nyo puntahan din para makita nyo rin ang ganda o ipinagmamalaking turismo dyan sa bayan ng Rizal. Next. Yan, galing naman po kay Luz Mangales, Ocumen. Nakakalungkot lang kasi ginagawa na lang palabas ang mga ganap sa Holy Week na dapat ay sagrado. Patungkol ito sa Rambulan, no? Yes po, sa Pantabangan na nagmula po doon daw po sa Papalo. Na ayaw po, may dalawang grupo na ayaw po ng isang grupo na magpapalo doon sa, ano na po ba ang tawag doon? Ano yun? Perdugo. Ayun, opo, yun. Yung pala yun, yung tagahampas doon sa likod ng mga nagkapenitensya. Pero ito ay naganap noong Biyernes Santo na hanggang ngayon ay naging usap-usapan. At marami rin na nagpakomento na sana sa mga susunod na kung meron man na penitensya pa sa inyong lugar, sana magkaroon ng age limit. At kung sino o sino naging organize noon, kumbaga, respetuhin natin kung sino man ang kanyang itatalaga na berdugo o yung tagahampas doon. Kasi doon nagkainitan. Sa bayan po yan ng Pantabangan. At mensahe? Galing naman po kay Joel Villegas, kahit naman meron o walang taripa,
hindi naman sinusunod ng ibang tricycle yan. Una, dapat legal ang pamasada, legal ang driver, saka merong tarifa. Kaso sa una lang, pag nagtagal wala nang sinusunod, kanya-kanya na ng singil. Yan, tungkol naman po yan sa dagdag pasahe po sa tricycle na hindi po maramdaman ang ginhawa dahil nga po sa mataas na presyo ng gasolina. Ayan nga po, nagkaroon na nga po tayo ng taripa dito po sa Cabanatuan, pero ang kanya nga pong mensahe ni Joel Villegas ay hindi naman po nasusunod. So tayo po bilang mga commuter, mas maganda pa rin po na sumakay po tayo sa mga TODA. At kung hindi man po sila sumunod sa kaukulang taripa o pasahe, ay pwede po tayong magreklamo sa kinauukulan sa kanilang TODA. Tama ka dyan, Carmel. Kasi kapag kunyari taxi-taxi lang, di ba? Yun ang tawag, di ba? Sa mga tricycle. Pagka napadaan o sakay-sakay. Di ba? So, may mga ganyan po na talagang nananamantala rin. Pero yung ilan po talaga, syempre po, sa hirap na rin po ng buhay, kung ako isa sa mga commuter din, kung merong sobra, mabigan. Kasi nga po sa sobrang hirap din po ng buhay, lalo na po magkano na ang gasolina. Kahapon, nagpakarga kami 95 pesos. Gasolina yon. Pero sa diesel ay nasa 145 pesos pataas. So, ganun na po kamahal ang ating presyo ng petrolyo sa ngayon. So, sana po ang lang din natin matapos na kung ano man ang kaguluhan sa pagitan ng Iran, US, Israel para nang sa gayon bumalik na ulit sa dati. Meron nga nag-birthday kay Ma'am Len, belated happy birthday. Ang sabi niya is world peace ang kanyang wish sa kanyang kaarawan. So sana po matapos na ito. At maraming salamat Kuya Joel Villegas at yan, galing naman po kay Rebecca Santa Maria. Congratulations, Central Luzon State University. Saan po? Ayan po ay sa mga universidad po dito sa Central Luzon na kinilala sa QS Asia Rankings 2026 at EduRank. Oo, laging napapasama talaga ang Central Luzon State University at minsan na rin napasama ang NEUST dyan sa EduRank. So, congratulations sa lahat ng mga university natin dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ipagpatuloy lang po ninyo ang inyong mga magagandang gawa para po sa inyong mga estudyante. At yan na po ang mga balitang ating nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Ako pong muli si Carmel Joy Miguel. At ito pong ating programa ay hatid pa rin po sa atin ng DPTV System and Technology. At ako naman po si Shane Talentino, sa ngalan pa rin po ni Sir Philip Double P Picture. At nakasama rin natin sina Jovelyn, Clariza, Amber, at ating mga student intern ng WUP at LSU. Si Ma'am Len, nakasama rin po natin. Maraming salamat. At sa ating tech team, admin, editors, cameraman, and driver. Sa mga taga-subaybay po naman natin, magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo. Mga araw po yan ng Miyerkules at Biyernes. Kami po rin po ang inyong mga kaibigan tagapagbalita at kakwentuhan. Ito lamang po sa ating programang Double P. Love you. Happy weekend!